pangalan nito, ng lahat ng mga congressman in a plenary. In other words, lahat sila, kung sino man yung member ng 19th Congress or 18th Congress, no? Dalawa yan, no? 19th siguro, kasi magmula ng doon nag-umpisa itong mga na-discovering mga ghost projects, unfinished projects, infrastructure, nawawalang classrooms, mga farm-to-pocket roads, yung mga skandalong yan. Lahat kasi yan, diyan nag-umpisa yung mga insertions na ayaw marinig ni Senator Risa Hontiveros, kundi amendments, pareho lang yan, no? Whether it's amendment, insertions, or whatever, isa lang hong ibig sabihin yan, isiningit, ipinaloob, isinama, yung gastusin na yan, na pagkatapos meron pang lump sum appropriations at saka unprogrammed funds. Lahat po yan, halos 2 trilyon. Kaya nga lumubo yung ating pambansang gastusin, ang General Appropriations Act o National Budget, kasi nga maraming insertions. So ang nangyari, mangungutang ka para tustusan yan. Dito sa nangyari ito, bukod dyan, may palusot pa yung small committee. Sino bang mga miyembro ng small committee? Ito yung mga naghukus-pokus na. Kasi binlangko talaga yan para masingitan. Doon siningit pa yung dagdag. Bukod sa amendments na inintroduce during the process, no, of budget deliberations, naglagay pa sila ng 26 na paningit, all public public works project, no? At ito ay binusisi, binulatlat, sinaliksik ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas kasama ang kanyang government cabinet, no? May mga litrato yan, kompleto yan doon sa residente niya mismo, sa tinitirhan niya, at pagkatapos siya mismo ang pumirma. In other words, sa lahat ng releases na yan, ng gastos na yan, ng ibinayad na yan o ibinulsa na yan o ninakaw, may lagda ang Pangulo kasi hindi marirelease yan kung walang bendisyon o approval ng Presidente. Malinaw yan. No, kaya tama si Mr. Saldico, hindi niya magagawa mag-isa yan. Kung sinasabi natin, ubod ng magnanakaw si Saldi, meron pang mas grabe na dapat managot. Whether nagbulsa sila o hindi, pero sila ang dahilan kung bakit na-release yan na Admar.